Alright, nandito tayo sa Jerry Pañola sa Sports Center sa Parañaque. Kasama natin si Coach Dito Campo, ang head coach po ni Kenneth Dober. Coach, kumusta ang training ngayon ni Kenneth? Sa ngayon, Ako na magawa. sa ngayon nag-aano lang kami, nag-a-adapt pa sa sa bagong conditioning coach ni Kenneth, si Coach Alex Arisa. Para sa akin, malaking tulong din si Coach Arisa sa amin. Siyempre, dati, akin kasi lahat eh. Conditioning, coach, lahat. Ngayon, medyo nabawasan yung trabaho ko. Pero malaking bagay talaga nandito si Coach Alex Arisa. Hindi naman nakaka-pressure si Coach Alex Arisa. Okay naman kami, okay naman ang banding namin about sa training. Compatible naman kami. Alright, sige. Balik natin ng konti. Dahil mo sinabi, dahil mo shinare. Unang-unang Coach Dindo, sa mga hindi nakakakilala. Sino ba si Coach Dindo Campo? About naman sa Sa'yo? si Coach Dindo naman, sa ako naman, may sa experience naman sa boxing naman, marami din akong experience sa amateur, nag-pro rin ako. Nag-pro ako start 2003 sa LM Stable pa ako. Yan, kasama kami dati ni Manny Pacquiao, si Coach Buboy. Unang trainer ko na nag-trainer sa akin, si Buboy Fernandez din ang unang nag-tour sa akin sa boxing. Sa kanya ka rin natuto mag-coach? O kanino ka natuto mag-coach? Kasi nung umalis ako ng LM Stable, boxing training na ako. Nag-serial gym ako sa Real Gym. Kung naalala nila yon, yung gym si Kuya Jun Sarial ang may-ari, Balipito sila. Doon ako nag-boxing din, nakapaglaban-laban din ako doon sa kanya. Yan. Tapos, yun, parang kumikita na kasi ako sa pagtuturo ko sa boxing eh. Kaysa boxing ko dati, kasi yung boxing ko dati parang once a year to two times a year lang ang laban ko eh. Kaya mahirap na walang manager, promoter, mahirap talaga. Kaya nag-focus na lang ako sa pagtuturo. Ngayon full-time coach, head coach ka ni Kenneth Dober. Kwento nga sa'yo, paano ikaw, kasi ang alam ko, iba yung coach dati. Paano ka naging coach ni Kenneth Dober? Gaano katagal ka ng coach ni Kenneth Dober? Kasi prospecto na ngayon, maraming nanonood ngayon dito. Gaano katagal? Matagal-tagal na rin ako coach ni Kenneth kasi lumapit sila sa akin nung laban nila ni nung laban ni Pagaling, yun, yung laban nila ni Pagaling, ako na nag-conditioning ko sa kanya. Sa akin sila lumapit, ako nagturo nun. 1 week na lang, laban ni Pagaling, paalis na kasi ako ng Japan nun eh. Nag-Japan muna ako, pagkatapos sabi ko, Net, pag okay pa rin tayo, yung condition mo ngayon kay Pagaling, okay na yan, ayos na yan. Noon, hindi ako nakasama nung kay Pagaling dahil paalis niya ako ng Japan. Inuna ko muna yung Japan muna kasi siyempre, para sa pamilya ko. Ay ngayon, nung nag-Japan ako 1 year, nag-contact naman sa akin ulit si Kenneth sa akin na, Coach, pagbalik mo ng Pinas, babalik ako sa'yo ng training. Sa ano ba, as a coach, meron ka bang ibang hawak na boxer or hinawak na dati ng mga professional? Mayroon akong mga hawak dati. Ayun, yung mga Albino Brothers, yan, sa akin yan sila. Si Jonathan Takuning, pumunta na sa akin yung Pero ngayon, sa professional, sino na? Sa professional, ang hawak ko sa professional ngayon, hindi ako mahawak na professional na marami dahil masakit sa ulo eh. Ang hinawakan ko lang ngayon, si Kenneth Dober lang talaga. Para sa'yo, coach, dahil isa ka sa naging boksingero ka, marami. Ano bang meron si Kenneth Dober? Bakit ngayon parang isa sa pinakamainit na boxing prospect? Ano nakikita mo sa kanya? Ang Kenneth Dober kasi ngayon, para siyang parehas kay Manny Pacquiao talaga. Ang galawan talaga. Yan. May sa footwork, nakuha niya, tapos yung sa power naman sa suntok nandun. May talaga, may similar talaga. Similar talaga kay Manny Pacquiao yung galawan niya talaga. Okay, si Kenneth Dober, prospect na, mga ilang labas na lang, maka-world champion na. Itong preparation niya sa laban niya dito sa August 17 sa Winford. Anong klaseng preparation? Ano ba pinofocus mo sa laban niya? Concepcion, yung pangalan ng kalaban. Anong pinofocus niya dito? Ang pinupokus namin talaga na knockout pa rin talaga, knockout. Yung hindi naman, wag namin maliitin yung kalaban na yan. Siyempre, nag 2 times world champion din yan. Kaya kailangan magpaghandaan lang talaga namin ng talaga. Na sobra-sobra pa yung paghahanda namin dito sa laban na to. Binigay ko naman lahat ng training kakinit. About sa training naman, hindi naman namin pinabayaan yung training talaga. Talagang focus talaga sa training. Pero itong mangyayari na itong laban na to, may knockout pa rin talaga. Lahat naman namin ginagawa naman namin lahat. So, as a coach, as a boxer, hindi ka masyadong pinala. As a coach, mukhang, may hawak kang isang magaling. Ano bang pinaka-dream mo as a coach? Siyempre, ako ang masusunod.
Kasi akong coach eh. Ano itong pinaka-dream mo na ma-achieve mo sa coach? Ang pinaka-dream ko talaga, kakinit talaga, yung mag-world champion kami. Yun talaga ang pinaka-dream ko. Masayang-masaya ako pag ma-achieve namin yung world champion. Kasi pangarap ko talaga na hindi ko man narating noon. Ngayon, sana makuha ni Kinit, mag-world champion kami. Alright. Nasa kakinit pa rin yan, ang ano talaga. Ako, inano ko naman, binigay ko naman ang lahat, pero nasa kanya pa rin ang ano talaga na, siya pa rin ang ano talaga. Okay. Yan na si coach. Yan. Siya, nasa kanya pa rin talaga. Okay. Speaking of that, sige, any message? Wala sa akin yun, kay Coach Dindo talaga yun. Humble lang to. Nasa kanya talaga, siya ang ano dyan. About Sige, on. may message ka siguro. Kung may gusto kang pasalamatan batiin or kumbaga message mo sa mga tao para suportahan ka sa coach at pati na si Kenneth Lober. Hello guys, pa-suporta naman sa ating future world champion si Kenneth Lober na mag-world champion guys. Please suportahan natin ang ating susunod na maging Manny Pacquiao. At saka maraming salamat ka Pau, ka Sports na ano niya ako sa interview na to. At saka sa aming manager si kay Boss Jerry Peñalosa, maraming salamat sa kanyang suporta. At sa inyong lahat, maraming salamat sa suporta guys. Practice ka na coach ha. Mag-practice ka na. Dadaming interview mo eh. Next time English na interview natin ha. Salamat Pau, salamat.